Ano ang plataporma ni gobyerno mo ngayong ikay tumatakbo bilang mayor ng Pulilan? Kalusugan, karunungan at kabuhayan. Kumusta ho kayo bilang isang leader? How firm are you when you make a decision? Pag sinabi ko, gagawin. May mga nagsasabi din ng mga kritiko mo na hindi naman pinalad yan nung huling tumakbo bilang vice mayor. Hindi naman ako tumigil sa paglilingkod. Marami ako natulungan sa pamamagitan ng paggagamot ko. At alam ko doon ang fulfillment. The Interviewer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to The Interviewer dito po sa The Boy Abunda Talk channel. With us tonight, please welcome Doc Carlo Castillo. Hello, Tito Boy. Doc Carlo, maraming salamat. Dito ang gusto kong umpisa ng ating kwentuhan. Ano ang ipinaglalaban mo? Ano ang mga nais mong gawin? Ano ang plataporma ni gobyerno mo ngayong ikay tumatakbo bilang mayor ng Pulilan? Ang plataforma namin, Tito Boy, tatlo lang yan. Kalusugan, karunungan at kabuhayan. KKK. Yes. Napakaganda naman. Pag-usapan natin yung tatlo. Kalusugan. Siyempre, ako po laking munisipyo dahil naging medical officer ako. At ako rin laking probinsya dahil ako ay naging medical officer ng Department of Education ng province of Bulacan. And nakikita ko na talagang may problema pagdating sa kalusugan. So, ang gusto ko mangyari is yung kalusugan o yung health system sa bayan, bakit hindi natin gawa ng paraan na ayusin? Gamot, pagpapa-hospital, check-up, laboratory, lahat yan. So, 8 out of 10 na yun, automatic health ang pinag-uusapan. Doc, nung ikay graduate sa medisina sa San Beda, you could have practiced in Manila as, you know, a high-profile doctor, ika nga. Pero pinili mo umuwi at bumalik sa Pulilan. Bakit? Gusto ko talaga nung una, Tito Boy. I wanted to be a surgeon. Pero parang the passion wasn't there na. Kumbaga, bumabalik at bumabalik ako sa Pulilan. Kasi parang nandun yung calling ko . Ano yung feeling pag, halimbawa, sa gitna ng kalye, bigla na lamang may nagsabi, Doc, ako ho yung nanay ng pasyente mo. How is that experience? Fulfilling, buong-buo. Kasi sasabihin sa'yo, Doc, ako po yung napagaling nyo. May mga ganun na experience ako na-encounter. Kahit dating-dati pa. Hanggang ngayon, Doc, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Na ikaw lang ang pumunta sa bahay namin para gamutin mo kami. At eventually, gumaling kami. Ang sarap talaga ng feeling. So, Doc, if I understand you correctly, ikaw pa naman yung ika nga doktor ng mga taga-baryo na pumupunta ka sa bahay, hindi yung mga pasyente ang pumupunta, pumupunta sa'yo? Kasi nung una talaga, Tito Boy, nung ako yung nagsisimula bilang medical officer sa Pulilan, lahat nung nagpupunta sa akin ng mga patients, pagdating sa akin, malala na. Sabihin parang sumasakit ng dibdib ko, parang ginagano ng dibdib ko na pag nakita lang ito ng isang doktor na maaga pa, magagawa ng paraan. So, ang ginawa ko, I made it the point na hindi ako ang pupuntahan, kundi ako nagpupunta sa baryo. Ako nagpupunta sa bahay at ginagamot ko yung mga pasyente. That's service to country, ika nga. Ibig sabihin, ang baon-baon mo dito sa iyong pagtakbo bilang mayor, una ay kalusugan. Pangalawa, Doc, ay ano? Karunungan. Kasi alam ko, kung ikaw ay nakapag-aral ng maganda pupuntahan mo. Ang sabi nga ang karunungan o ang edukasyon ang susi para sa mas magandang kinabukasan. Tama. Pagdating naman sa edukasyon, ay ano ang contribution ng inyong pamilya? Ang Tatang Bindoy kasi, Tito Boy, meron siyang sinabi na hindi ko talaga makakalimutan niya. Kailangan daw, ang kanyang vision sa Pulilan ay ang isang pamilya magkaroon man lang ng isang college graduate. So mula doon, ang PUP pinasok ng Tita Emma papunta sa Pulilan through Mayor LP and Mayor Enteng. So nagkaroon ng PUP. So contribution pa, meron din kami na Bahid Castillo High School. No? Lupa rin ng Castillo ang na-donate doon para magkaroon ng high school doon sa lugar na yun. So, pagkatapos ng karunungan, ano yung pangatlo? Yung kabuhayan. Basta ikaw ay malusog, makakapag-aral ka ng mabuti. Kung makakapag-aral ka mabuti, makakahanap ka ng maayos sa trabaho. Kung kabuhayan lang pag-uusapan, marami tayong magagawa. Merong mga proyekto dyan na pwede sa mga TESDA,
ang pamilya namin, meron kaming Greenergy Corporation Ah. na company. Lahat ng recyclables na pupunta sa amin. At syempre, nabebenta siya. Oo. And besides that, meron din kaming hospital waste facility. Kami nangungulekta Correct. and kami ang nagtitreat nun. Okay. To summarize, yung tatlo na iyong babaunin sa iyong journey to the mayoralty post of Pulilan ay yung KKK, Yes. which stands for, Kalusugan, karunungan, at kabuhayan. ayun. Punta naman tayo, Doc Carlo, sa yung leadership style. Kumusta ho kayo bilang isang leader? Ano po ang inyong estilo? Mahilig kasi ako, Tito Boy, na hindi ako yung boss eh. Kumbaga, makikinig ako. Palagi ako makikinig at titignan ko ngayon kung ano yung pakikinggan ko. Kumbaga, I always listen. And eventually, titignan ko rin kung ano yung susundin ko. Hindi yung pwede na ako lang. You build consensus. Yes. At saka ako, Tito Boy, hindi ako magagalit. Hindi Ganun ka ako. pikon, hindi ka magagalit doon sa mga tao na kontra sa iyong opinion tungkol sa isang Wala. bagay. I will not talk about it. Bahala kang magsabi sa akin kung ano gusto mo. Okay. Titignan ko lang kung aayunan ko ba yun. Ganun ako. At ang proseso mo, iisipin mo, isipan at puso, and then you make a decision. Yes. Pero how firm are you, Doc Carlo, when you make a decision? Pag sinabi ko naman, paninindigan ko naman. Doon mo naman ako masusubukan na. Sisiguro yung sa'yo, Tito Boy, na pag sinabi ko, gagawin ko. Consensus builder, executive position, halimbawa yung pagiging mayor, meron kang konseho, meron kang vice mayor. Gaano ka-importante yung teamwork sa yung leadership style? Kailangan mo ng teamwork talaga. Hindi pwede na ikaw lang. Hindi mo magagawa ang isang batas kapag hindi mo kasama ang vice mayor mo, yung mga konsehal mo. So, kailangan talaga kumpleto. Kanina pa sinasabi mo, Doc Carlo, na bahagi na ng kwento ng inyong pamilya ay ang public service, paninildahan sa bayan. Mula pa sa iyong great-grandfather, to your grandfather, to your father. Yes. Pakikwento lang sa amin, itong historical narrative, ika nga, ng public service ng inyong pamilya. Well, yun nga, yung sinasabi ko. Kapag tinatanong ako, bakit mo raw gusto tumakbo? Sabi ko, unang-una, nasa dugo ko na siguro yun eh. Mula sa lolo ko as mayor, sa lolo ko naman sa side ng nanay ko as provincial health officer. Tapos, teacher naman yung lola ko as a public teacher. Ang mami ko is ombudsman. And yung tatay ko, naging 3-term na mayor and vice mayor. Yung kapatid ko, as a teacher also. And my other sister is a lawyer. And my wife is also pediatrician. Parang lahat sila nasa public service. Lahat service. So, doon ko nakita na ito ang kaya ko pang, kumbaga mas marami pa akong maibibigay kapag nandyan ako sa posisyon na hinahangad ko. Okay. Pag-usapan natin, yung mga ilang bagay na sinasabi tungkol sa iyo. Una, sinasabi niya si Doc Carlo naman, hindi yan lumaki sa Pulilan eh. Oo. Anong gusto mong sabihin? Masama ba yun na hindi ako lumaki sa Pulilan? Kaya nga ako bumabalik sa Pulilan kasi nakita siguro ng nanay ko, tatay ko, na kaya ako lumayo dahil sa pag-aaral. Kaya ang ginawa ko naman, bumalik ako sa Pulilan para yung natutunan ko, maibigay ko para sa bayan ng Pulilan. Yun ang masasabi ko na hindi ako lumaki. Pero ang puso ko nandun eh. Doc Carlo, sa mga nagsasabing, nako, Kastilyo na naman. Anong gusto mong sabihin? Masama ba yung Kastilyo na naman? Ang alam ko, lahat ng kabutihan mula sa tatang Bindoy ko, sa lolo ko, hanggang sa tatay ko, alam ko wala kaming binigay na masama para sa bayan ng Pulilan. Alam ko panay kabutihan. Kaya wala akong nakikitang problema na Kastilyo na naman. May mga nagsasabi din ng mga kritiko mo na hindi naman pinalad yan nung huling tumakbo bilang vice mayor. Hindi naman talaga ako pinalad. Pero hindi naman ako tumigil sa paglilingkod. Hindi ako tumigil sa paggawa. Hindi ako tumigil sa pagtulong. Nanggagamot pa rin ako. Nagpapalibre akong konsulta, libreng flu vaccine, libreng circumcision, libreng tuli, opera. Tapos meron kami ngayon ng hospital on wheels. So, walang tigil. So, ano ngayon? Kung natalo ko, siguro bata ako noon. Wala pa akong experience pagdating sa politika noon. Pero ngayon, nakikita ko mukhang pwede na. Iba na. Iba na. At ibang-iba na talaga ako dito, boy, ngayon.
Doc Carlo, bakit mahal mo ang Pulilan? Puso ko nandyan sa Pulilan. Ang pamilya ko nandyan. Lahat ng kaibigan ko rin nandyan. Lahat ng mga sumusuporta. Yes. So, bakit ako hindi babalik? Kung noong 2016, pwede na ako umalis. Pero bumabalik pa rin ako. Oo. At hindi ako nawawala. You always find your way back home. Yes. Ika nga. Sa lahat ng mga sinasabi laban sa'yo, alam ko sabi mo kanina, hindi ka sasagot, hindi ka nagagalit. Pero saan ka napipikon? Pipikon ako pag pinag-uusapan siguro na yung sa pamilya ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa asawa ko. Yun, siguro mapipikon ako. Pero sa sarili ko, wala yun. Kahit pinagtatawanan ako, wala sa akin yun. Alam ko naman hindi totoo. Ang sabi nga ng tatay ko, pag nagalit ka at namura mo ang isang tao, hindi mo na pwedeng mabawi yun. Baka sa susunod, maging kakampi mo yun. Ano mangyayari? Di ba? Hindi naman niya makakalimutan ang pagmura mo o pagalit mo sa kanya. Kaya tinuruan ako ng tatay ko na huwag magsabi ng kahit anong masama. Huwag kang mapipikon, huwag kang aalma, basta tahimik ka lang. Kasi yun ang maalala sa'yo. Hindi yung maalala ka na minura ka. Naku po, mahirap yun. Doc Carlo, Mayor Doc, ano ang mensahe mo sa lahat ng mga taga-Pulilan? Mamili kayo ng maayos. Mamili kayo kung sino talaga ang merong kwalifikasyon. Kung sino ang may puso. Diba? Mamili kayo kung sino ang merong magandang pinanggalingan o yung background na tinatawag. At sino yung merong kakayanan na magsilbi para sa bayan. Doc Carlo, maraming salamat. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito. We'll have to do fast talk. Kaninong leadership style ang namana mo? Lolo, tatay? Tatay. Anong karera ang gusto mong manahin ng mga anak mo? Doctor or public servant? Baka doctor. Youth empowerment o senior citizen welfare? Parang senior citizen siguro. Avengers, Justice League? Avengers. Superman, Iron Man? Iron Man. San Beda, Lasal? Lasal. Play with toys o i-display lang? Di-display lang. Basketball, golf? Mag-golf ako. Agricultural school o technical vocational training? Agricultural. Music, movies? Movies. Menudo, fried chicken? Menudo. Red or blue? Red. Mama's boy, Papa's boy? Papa's boy. Leader o team player? Team player. Good son, good father? Good son. Electric keyboard or classical piano? Classical piano. Anong piyesa sa piano ang itutugtog mo kay Doc Sherry? Ikaw lang, wala nang iba. Ang piyesa na tutugtugin mo para sa mga taga-Pulilan? Para sa iyo ang laban na ito. Kung hindi ho kayo doktor, what would you be? Abogado. House calls, hospital rounds? House calls. Face a tough patient or face a tough critic? Tough patient. Lights on or lights off? Lights on, syempre. Sex or chocolates? Sex. Best time for sex? Morning. Yes or no? Does size matter? No. If you were given a superpower, what would it be? Super strength. Traditional media, social media? Traditional media. Social service, tourism? Social service. Tatlong pinakamahalagang plataforma mo. Kalusugan, karunungan, at kabuhayan. Last question, Doc. You are at the pearly gates of heaven. At naroon ang Panginoong Diyos. Sabi niya, Doc Carlo, bago ka pumasok, ano ang pinakamabuting bagay na nagawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo sa kanya? Nakatulong ako sa mas maraming tao. Yun ang sasabihin ko na marami ako natulungan sa pamamagitan ng paggagamot ko. At alam ko doon ang fulfillment ko. Yeah. Sabi ni Lord, tuloy. Yeah. But Doc, maraming salamat. Thank you for your time. Mabuhay ka. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.